Good day mga ka-agri. 50 days after harvest. Tingnan natin yung itsura ng ating sangang buko. Yung RC 604 natin na ating niraton. Tara. Thank you. Ka-agri. Ito na ang itsura ng ating raton. 50 days na niya. So mapapansin mo ka-agri, merong hinog na, merong berde pa, pero matigas na rin. Ayan. Kung tutuusin pwede na to ka-agri, pipilitin na. Mga 2 araw na lang, patitigasin na lang natin yung lupa kasi kadadaan lang ni bagyong Paulo. So ngayong araw lang na to uminit, kaya makikita mo may tubig pa yung pinitak natin. So uubusin lang natin yung tubig na yan ka-agri at patitigasin lang natin ang bahagya, saka tayo mag-aani na. Ito na yung ating raton. Ayan, lumuko din ka-agri oh. May makukuha din tayo dun sa gitna, yung sariwa dati. Ayan, konting araw na lang ka-agri. Ayan ka-agri oh, may mga lugar na sariwa pa, pero baka hindi na natin mahintay yon. Ang sasagipin natin, ang kukuhanin natin ay mga nakayuko na ito. So yan, tingnan mo, malakas pa yung agos ka-agri kasi nga malalakas yung ulan. So pauubos lang natin yung tubig na yan at magpapaanin na tayo. So by next week ka-agri ay i-update na kita kung ilan ang aanihin dito sa ating raton farm. So first time natin ngayong 2025 no. So maganda naman yung panahon. Yung ating mga paisa-isang munggo, tingnan natin ka-agri ano nangyari. Ayun oh, may flower na ba siya? Parang wala pa naman. So dadapa lang yan ka-agri pagka tinamaan ng reaper, tapos tutubo uli. Yan, magsasanga uli. Pero ganun na mangyayari, no choice, dadaanan ng reaper. Dapat pala mauuna yung munggo. Ayun, meron na nga, may bulaklak na. Ayun oh, nasa flowering stage na siya. Papalakihin pa yung kanyang bunga. Ayan. Yeah, yumuyo ko na ka-agri yung bunga so hindi na natin pwedeng patagalin kasi babagsak na ganun, hindi na rin makukuha ng reaper. So kailangan habang nakatayo pa siya ay ipaani na natin. Yun, sarap nito ka-agri. Kaya pala sinasabi nilang masarap kasi hindi nagsasabay-sabay. So parang makukuha mo pa rin yung berde niya. So parang pinipig yung ka-agri. Pagka pinakiskis mo yan hindi yan matigas na matigas. So parang pinipig. Ayun, kaya pala sinasabi nilang masarap ang sagibo, ang raton o ang sangang buko. Ayan ka-agri, yan ang ating raton RC 604, 50 days after harvest. Ayun, yan o. Yun o, yumuko rin o. Thank you ka-agri. See you sa anihan. Agri, tinanggal na natin yung ating mga bandera sa ating raton at magpapaani na tayo dahil ngayong araw na to no, at 55 days kasi marami nang bumabagsak ka-agri. Yung mga principal niya ay bumabagsak na, bagamat marami pang sariwa no, ay marami na ring dumadapa no, yung mga principal niya na tutukol na. So papaanin na natin ngayon ka-agri. Tsaka yung reaper kasi ay itinatabi na. Wala nang anihan din So tapos na ang anihan, yung wet
cropping season 2025 dito sa Nueva Ecija. Sa ibang mga location ay ngayon pala mag-uumpisa yung Bulacan. Yung ating ratoon ay ganito ang nangyari, may mga green pa, agri, yung mga nasa gitna lalo na, pero marami na ring hinog. So update kita ka-agri mamaya kung ilan ang ating aanihin. Bye bye, abangan. Ka-agri, ayun na yung ating sagibo, yung ating sangambuko o yung ratoon. Hinaani na ka-agri, ayun. Dalawang reaper pa, ayun. So tingnan natin mamaya kung ilan ang aanihin. Sagibo 2025. Ka-agri, katatapos nating magbilad ng sagibo o sangambuko. Yung inanin natin doon sa bilaran na yon. Ayun. Sa bilaran na yon. So ito yung ating bukid. At katatapos natin sa sagibo. So umani naman tayo ka-agri. Sa 2.5 hectares ay naka 26 bags tayo. So ibig sabihin ay parang 10 bag per hectare o 0.5 ton per hectare, ano, masyadong mababa. Nasa minimum tayo ka-agri. Ang magandang sagibo ka-agri ay nasa 3 metric tons per hectare, no? So times 6 ng ating ilan ba yun? 0.5 para maging 3 ay times 6 nga ka-agri. So dapat ay umani tayo ng mga 150 dapat per hectare. Ay hindi, sa 2.5 hectares 150 dapat, ganun ang magandang sagibo, ano? Pero at least ka-agri sa simula natin meron tayong minimum, ano? So at least we can improve on that sa panimula natin, no? So yun ka-agri, hindi pa dito nagtatapos yung ating series na ito. Dahil dun sa susunod ay eating test tayo. Kasi ang sabi nila ka-agri ay masarap daw yung sagibo. And nagtataka nga ako ka-agri kasi habang binibilad namin yung palay ay nagpupunta yung mga langgam, ano, at pinupuntahan yung sagibo natin. Like, tingnan mo ka-agri. Ka-agri, ito yung main crop ng ating RC604, ano. Ito yung inaani natin last August. So halos 2 buwan na ito, no? Pero hindi siya nilalanggam ka-agri, oh. Wala siyang gapang, hindi siya ginagapakan ng langgam. Pero yung natin, sagibo natin ka-agri, pinupuntahan ng langgam, ere-ere sa sagibo natin, oh. Makikita mo ka-agri, ito yung langgam mo. Meron siyang, may something dun sa sagibo na naaamoy nila. Ayan, oh. So, normally hindi ako pinupuntahan ng langgam dito ka-agri sa bodega, no? Pero itong sagibo kakarating lang ayan, no, pinupuntahan na ng langgam. So most probably yung sinasabi ka-agri na mas masarap ang sagibo ay may katotohanan. So gusto nating malaman yan. So abangan mo yung susunod na episode natin, yung last episode natin. Tikiman. Tikman natin yung sagibo na yung sangambuko versus yung bigas ng main crop, no? Pag kumparahin natin ka-agri. Samahan mo ko, abangan!